The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Okay, Brad, it's all yours. Ano ang ating pinakamagandang balita sa lahat ng balita? Welcome back, magandang lalaking Ted. Yan, na-miss ka ni Magandang balita Pastor, to. loko. Di ba, Pastor Jeff? Yan, oo. Kumusta, Ted? Welcome back. Naku, bagong Dalawang tabas araw na- ngayon si Pastor Jeff, Pabagets ng pabagets. Anong meron ngayon, Pastor? Porque midweek, Of course, meron tayong heart check this Christmas. Ayun. Meron po ba kayong mga plano na unsyame? Alam, maganda to siya yung natin topic ngayon. Paano ko yung plano mo? Hindi pala yun yung inaasahan mo mangyayari. May mga moments po ba sa buhay natin na settled na lahat, planchado na, relationship, marriage, family, career, maybe ministry kung kay katulad kong pastor. Tapos biglang isang balita lang nasira lahat ng plano mo. Ganun po nangyari kay Joseph, yung pong asawa pledged to be married. Engaged pa lang siya kay Mary. Handa na po bumuo ng pamilya to si Joseph. Nagbigay na siya ng dowry, kung baga. Okay, nasukat na yung traje de boda na tong si Mary. Nakapag-taste test na and all sa gagawing wedding. Tapos nalaman mo, buntis yung fiancé mo. During that time, hindi basta-basta pwedeng mabuntis ang isang dalaga. Talagang stoning to death ang karampatang parusa. So walang explanation, wala pang angel na bumibisita kay Joseph during this time. Walang assurance and all. Ano iniisip niya? Para naloko yata ako. Papakasalan ko, buntis na. Paano yung reputation ko? Pero inisip din niya reputasyon ng babae na kanyang mapapangasawa. Kaya sabi niya, i-divorce ko na lang ng quietly. Hindi ko na lang pagkakalat, hindi public. Minsan ganun din po tayo minsan. Kapag nasira yung naasahan mo, parang gusto mo na lang umatras, tahimik pero masakit. Sabi po sa Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ano pong solusyon ni Joseph? God speaks clarity sa obedient heart niya. Bago niya i-consider ito, may angel na lumabas, nagpakita sa kanya at kinuwento yung buong kwento. Pag tinignan niyo po ito, si Joseph didn't react in anger, hindi agad siya yung galit, nagwala, ba't buntis ka? Hindi niya pinaya si Mary sa kanyang pamilya na itong anak niyo buntis. Pinili niya yung righteousness over confusion. And that's where God will step in. Alam niyo po, si Jesus po, si God po, mag-step in sa puso na tama. God will meet your integrity. Integrity open doors to clarity. Kaya yung mga leaders natin na nire-report ngayon nila Brad at ni Chacha na may mga kaso, inahabol po ng batas, wala po kasing integridad, kaya wala naging clarity sa mga desisyon. So maaaring tatay ka ngayon or isa ka magulang, nauna po dapat yung integridad. Yung clarity, kahit medyo confused ka pa, darating yan. Pero pag inuna natin ng confusion, inuna natin agad yung emosyon, malamang mawala yung integridad. Nagmura ka agad, ng bato ka agad nung nasa kariton na mama. So, mali po yun. Character before clarity. Sana po matutunan natin na ang Diyos po sumaside sa mga tao na merong integridad at may character. Tutulungan ka niya. Kahit mahirap minsan, natetempt ka ng mandaya, mag-under the table, bibigyan ka ng Diyos ng grasya para mapaglabanan yung temptasyon niyan. Again, marami po tayong plano. Sabi sa Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano. Ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang nasusunod. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po dahil ang salita mo yung nagbibigay ng clarity sa amin. So minsan, Lord, nadadala lang kami ng emosyon, nadadala kami ng temptasyon, nadadala kami ng mga once-in-a-lifetime opportunity lang to, yayaman na ako. So Lord, tanggalin niyo po yung mga mabilisang deal na ganyan, overnight deal na tinatawag. Dahil yan ang nagdadala sa amin sa kasamaan. Pagka may mga hindi pinag-isipan, walang integridad, at hindi kinonsulta ikaw, Lord God. So practical step lang, Lord, we pause before we decide. Pause before we decide and we pray over the matter. Pag-pray muna namin ng sitwasyon and I'm sure clarity over confusion will come because of integrity. Salamat, Lord, sa inyong guidance sa salita ng Diyos na binibigay sa amin sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa panibago pong aral din na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray para po sa kanya pong pagbimisyon araw-araw at sa lahat po ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon, lalo na ang mga naharap sa matinding pagsubok sa kalusugan. Lord, yakapin niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na Amen. marami. Para kay Kuya Al Mendoza, good morning. At kay Manong Tuts Almasan, maganda umaga po and thank you. Ayan, Brad Jeff, we'll catch you
Tomorrow. At tomorrow ay araw na ng Huwebes. Huwebes. Oy. Bilis. Di Parang ba nga? kailan lang, bata pa tong si Chacha. Uy, Ngayon, bata natanda. pa rin. Isip bata. Char! Oo. Parang kailan lang talaga. Ang cute-cute niya. Uy, Ngayon- cute pa rin. Bouncing pa rin tayo. Parang si Salamat na baby marami. girl. Okay, Brad, thank you. We'll catch you tomorrow. Brad Ted, maraming salamat. Again po, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!